Hirap ng French. Bakit? Dahil yung narinig mo at nababasa ng pagkaiba. For example, very much, buko. Merci beaucoup. Yung buko na yun, siguro existiyan natin, buko, B-O-K-O, buko. At sa kanila, ang daming letra yun. B-E-A-U-C-O-U-P. Buko. Kaya pag minsan hindi maintindihan ako, ito lang sinasabi nila. Anyway, nag-aaral ako ng French. Natapos, one time, nagreklamo ako, naglalunch ka naman. Sabi ko sa mga kumpare ng Frances siya. I give up. I will never learn French. Sabi ng pare, Kenneth, no, don't say that. Why, pare? Sabi niya, because French, Frances himself, because French is the language of the gods. Yan daw ang wika ng mga Diyos. Sabi ko, kaya pala hindi maintindihan si Lord. Nag-French siya. Ako hindi maintindihan si Lord. Kahit French siya, ako naman hindi maintindihan ng French. Alam ko ninyo, pag minsan ganyan din tayo, si Lord kumakausap sa atin. Si Lord may sinasabi sa atin. Pero bakit hindi natin siya naiintindihan? Dahil pag minsan, mali yung pinag-aaralan natin. Nag-reference pala siya. No, what is this? Ang lingwahe ni Lord sa iyo, makikita at masasalamin sa buhay mo. Sa buhay mo, yes. Dahil pag pinagdinilayan mo ang buhay mo, makikilala, maunawaan mo ang lingwahe ng Diyos para sa iyo. For example, may nagsasabi sa akin, pero akong kaibigan, pangalan niya si Rose. Yan yung matanda-tanda siya sa akin ng konti. Ako ay 51, 54 siya. So, para pa kami, kilala ko na siya, kaibigan ko siya. Hindi pa ako pare, seminarista pa ako, kilala ko na siya. Kaya sabi ko, ano ba sabi magdanas ako sa iyo? Alam niyo yung prayer niya? Wala ko na alam. Gusto nilang magkaroon ng boyfriend. Hanggang ngayon, ayun pa rin ang prayer. Hinihintay mo. Siguro hinihintay siya. Hanggang ngayon, ayun pa rin ang pinagdadasal niya. One time, sinabihan ko siya, baka naman sinasabi sa iyo ni Lord, wala ka talaga. Ang gawin mo na. Ano ginawa ko? May pinitutulakan ko sa kanya. Father, bakit mo nasabi kay crush niya? Dahil alam niyo ito, itong babae ko si Rose, nagtatrabaho sa isang Catholic school sa Olongapo ko. Katapos, lagi ka akong natatapos
Pag nasa 20s ka na, tall, dark, hindi na handsome. Pag naging 30s ka na, kaya dark na lang. At paano pag 40? Mas pag 40 ka, mas gulit ng lalaki ka. Sila sa lalaki, pag tumatanda ka, ginagawa mo na yung standard mo. Kaibigan ko siya, dahil bibiro ko yan. Pangalamin mo na. Pero alam mo ninyo, biruan namin yan. Biruan namin yan. Pero there's also a reason behind that. Dalawa sila, kami, dalawa kami lalaki na kapatid, mas matanda ko. Siya naman, dalawa sila mas makapatid na babae, pero siya yung bunsong babae. Itong si Rose, isa sa mga dahilan kung bakit we joke about it, pero isa sa mga reason kung bakit hindi siya makapag-asawa. Dahil nakasakit yung tatay. Siya ang tatay. Nung namatay si tatay, yung nanay naman nakasakit. Kasi, pinipilo namin dito yung mga kasawa niya. Anyway, nakasakit yung nanay, matagal na nakasakit din, until namatay. Nung namatay na, wala na. Wala na ako kasi Pilipino ko to, dati fresh milk. Naging powder. Dahil siya, matanda na lang. Ayaw yung sabihin ko sinasabi ko matanda na lang. Ako yung matanda na. Kasama ko siya sa pilgrimage. Kasi sabi ko kung may saksi, hindi na wala kang asawa. Kasi kung may asawa, hindi na makapag-ikot niya. So nag-i-enjoy na rin siya ngayon. The point is this, problema sa ating pag-uwisan, paulit-ulit na sinasabi niya sa atin ni Lord ang kanyang lingwahe, hindi natin pinakikinggan. Di mo ba magdasal ka ng dasal na mag-asawa? Sinasabi niya sa Lord sa'yo, parang hindi talaga ito kasya sa'yo, tanggapin mo na. No? Yung di mo ba wala kang ginawa sa tanong buhay mo at kaya ng loto? Siguro kung inilito mo na yung mga pinag-gastos mo sa loto, makamaya mo na no? Hindi ako nananalo. Ito talagang hindi niya para sa'yo. Tanggapin mo na. Ako, tanggap ko na rin. NPA. No No permanent permanent address. address. Hindi ako na-meron yung sa akin. NP, no permanent address. Kung saan sa mga pa dito, dyan, doon, ganyan, mag-gala ako. No? Pero ako, tanggap ko na. Bakit? Dahil bahagi na yan ang kwento ng buhay. Sa katunayan, kaya nang umaga ko. No? Kaya, nag-aalala ako naglapit ito schedule na ito. Bakit? Kaninang umaga, may ordination sa Botolan. Sa Sambales. Isang kasamahan namin, pare na rin nila. Tuwa ko, pare kami, may bago pare. Kaso nga lang, 9 o'clock ordination. Pagkatapos after ng ordination, mula Botolan papunta rito, medyo mahaba ng biyahe. Immediately after ng mabilis at lunch kanina, umalis na kami, dumating ako dito 6 o'clock pa ng misa. Walang pahinga. Walang pahinga. Pero sa akin, okay, parang sa akin na ako eh. Bakit? Dahil kung alam mo na ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo, bibigyan ka na ng lakas para magawa mo. Amen. Meron ko lang sinasabi. Basta ministry, may energy. Yes. Basta ministry, may energy. Kaya ang pagiging natin sa Diyos, hindi ka maubusan ng lakas. Ako nagtataka ako, ilang taon na ako nagtuturo. Galing pa ng Sambales, pupunta pa rin sa Manila. Galing sa Sambales,
Na yung weekday ko, 2 beses ako pumunta dito ng Manila. No? Para akong lagay. Kaya ginagawa ko kaya ako ang Manila. No? Gala sa Bates. No? Pero sa akin, okay lang. Nag-i-enjoy ako. Bakit? Dahil alam ko na tutuloy ang kalooban ng Diyos para sa akin. No? Kung ito ang magiging kabanalan ko, well, good. Pagsasabihin natin, Lord, tama na yan, Kenneth, tayo na kanan. Goodbye na. Hindi naman kasi ako makareklamo kay Lord. Bakit? Yung mga kasama ko doon pag minsan, inuubo na, nagkakasakit na, tinatanong ko sa ko, bakit hindi ako makawaan? Hindi ako makawaan. No? Dito lang ako doon sa Bethel, yung community sinisip na namin. No? May mga sakrista kami tutulong. Yung mga sakrista, yung isa, nilalat natin, nakakasi yung isa, yung una, sumakain na lang. Tapos, Father, hawa kita, hindi ako nakawakan. Sabi ko, ayaw pa nilo ng mga sakit, ayaw ko pinapagawa sa akin. Hindi ko na nakukupin ng grades sa masyadiyati ko. No? Siguro, gano'n nga. No? Hindi naman ibig sabihin na abusuhin ko sarili ko. Pero one thing for sure, pinakailangan ko alamin. Kagustuhan ko ba yan? O baka naman yan ang kagustuhan ni Lord para sa akin. At kung yan ang kagustuhan ni Lord para sa iyo, ibibigay at ibibigay na ang lakas para magawa ko. Mga kapatid, kung yan ang diwa ng buhay natin, I assure you, nagiging banal. Tingnan mo yung mga kapatid ninyo. Sa tingin mo ba, puni ka kapatid ninyo? Father, malaking butas na nakikita ko. Butas na nakikita. Banal. Alam ko ninyo, isa sa mga blessings ko sa buhay, yung na-meet ko si John Paul II. Ganun ako matanda. Na yung santo natin, nakabuta ko ng buhay pa. First time kong na-meet si John Paul II, seminarista pala ako. Seminarista pala ako ano nangyari? 1994, World Youth Day. Nabutan mo yun, I'm sure. No? Si John Paul II, dumalaw sa San Carlos Seminary. Since kami yung nag-visa sa grandstand noon, pagod kami, umuwi muna kami, nangyari sa akin, no? Nakatulugan ako. Yung mga kasama ko pala, pinalabas ng building ng San Carlos Seminary. Kaso ako, nasa banyo. No? Nasa banyo ako, may era. No? So, ako pinakaalis yung mga seminarista, na nag-iinti ako sa pag-era ko, nandudula ako. Paglabas ko, wala kami sa labas na. Pupunta sana ako sa labas, dahil kami yung parang mag-welcome kay John Paul II pagdating niya, gusto niya nakasana. Sabi niya yung mga pare, parang malis dito ka na sa amin. So, siyempre, si John Paul II. Nakamayan ko siya. At nakatanggap ko ng rosaryo mismo. Grabe sa kanya. Sa laking tuwa ko, binigay ko sa nanay ko. Sabi ko sa nanay, uy, Nay, galing lang mismo kay John Paul II. Special yan. Ako rin yung seminarista na nakatanggap. No? Sa iyo na yan. Pero hindi niya madadala sa abangan. Pag ikaw namatay, pupuli-puli. Sayang naman. Okay? Hindi mo siya mapagdala sa loob ng abangan niya. Kaya sabi ko, pag ikaw namatay, pupuli-puli yan. So, first time ko na-meet si John Paul II, seminarista pala ako. Second time ko na-meet si John Paul II, pare natin. Kaya alam ko sa Belgium, nagkaroon ako ng pagkakataong magmisa sa private chapel niya. Maliit yung chapel. Ilang kaming pare, 4 na pare kasi ko. Kinakabahan pa na kami nung bakit? Bagong pare pala ako noon. Tapos ang misa, Italian. Italian naman yung usually. Tapos, sa mga alam niyo naman siguro na panahit
Mexican. Wala sa amin marunong ng Italian. Natutuwa kami, ito yung turo basta lang yan naman sa misa. No? Nakaka-basis yung pinagin. Eventually, siya po the second na nag-usap na kami ng misa. Dahil wala sa amin marunong ng Italian. Pero kasi natin, no? Sa isang maliit na altar, apat kayo dyan. Diyan po the second na kami-katabi mo lang. After that, special audience, may picture naman kami, nakatanggap ng mga komunusari. No? Mula kay John po the second. And then, sinare ko to. Alam niyo yung national style of John Paul II sa Bataan. Napag-misa ko sa isa sa mga naging ng masters. Sabi ko, napakaganda. Ngayon, nag-misa na ako. At minimisahan ko kapistahan ni John Paul II. Isang tao na meet ko nung ako ay sinare sa Bataan. Hindi ko akalain sa buhay ko, meron isang malinisan. Pero alam ko inyo, hindi na naman yun. Meron din kayong isang tao na nakabukas tayo yung process ng kanyang beatification at canonization. Kilala rin niyo si Caroline, katikista. At ngayon, servant of God. Nalalapit na rin ako sa Mahimig Santo na Pilipino. At siya, talagang kaututan din ako. Nagbabakasyon pa kami sa Palawan. No? At may mga picture talaga kami na everything maintindihan. Every time na nag-picture kami, ang hawak-hawak ko microphone. Yan nag-video. No? At ako natutuwa, bakit? Dahil siya, makaya masasabi kong banal. At isa ako sa mga nagpatutuo sa kabanalan niya. Kaya I really hope and pray na eventually si Caroline, lawayan ang ko, isang simpleng katikista, ay magiging santo. Mga kapatid, for all you know, yung mga kasamahan niya dito, hindi ka talaga. Pero baka maging santo. Bakit? Dahil ang mukha ng Diyos ay nababanaan ko sa kanya. Mga kapatid, siguro yan na naman sa bawat sa atin. Ngayong Pasko, alalahanin natin ang kapanganakan ni Kristo sa kasaysayan. The historical face of Jesus. Ngayong panahon nito, alalahanin natin na bawat misa, isinisilang din si Kristo sa banal na Eucharistic, sacramental face of Jesus. But more importantly, dumating tayo sa tatlo na si Kristo mismo mabuhay sa atin at mabanahagan ng ating kapwa ang mukha niya sa ating sarili. Sapagkat pinahintulutan natin maging buhay ang Diyos sa ating buhay. Amen. Sa ating mga Ay, Ay, thank you.